Huwag tayong mapagod magdasal. Mapayapang araw ng Huwebes Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Melesio ng Antioquia. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Lumayo si Jesus patungo sa hangganan ng Tiro. Pumasok siya roon sa isang bahay at kahit na ayaw niya itong malaman ni numan, hindi ito nalihim. May isang babaeng nakabalita tungkol sa kanya. Inaalihan ng maruming espiritu ang kanyang dalagita. Kaya pumunta siya at nagpatira pa sa kanyang paanan. Isa siyang paganong taga Syrophoenicia at ipinakiusap niya kay Jesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak. Sinabi naman niya sa kanya, "Bayaan mo munang mabusog ang mga anak. Hindi tama na kunin ang tinapay sa mga bata at itapon ito sa mga tuta." Sumagot ang babae, "Totoo nga, Ginoo, pero kinakain ng mga tuta sa ilalim ng mesa ang mga nalalaglag mula sa mga bata." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mong ito, lumabas na sa iyong anak na babae ang demonyo." Kaya umuwi na ang babae at nakita niya ang bata na nakahiga sa kama. "Lumabas na nga ang demonyo!" Ang first impression natin kapag inihambing ang isang tao sa hayop ay isang pang-iinsulto. Sabi kasi ni Jesus sa verse 27, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang itapon sa aso. Alalahanin natin na si Jesus ay isang Hudyo na may kulturang hindi nakikihalubilo sa mga hintil. Pero, ituon natin ang ating atensyon sa naging reaksyon ng babae. Sa halip na magalit at maging bitter, buong kapakumbabaan pa rin niyang hiniling kay Jesus na pagalingin ang anak niya. At ipinagkaloob ito ni Jesus sa kanya. Ano ang aral na mapupulot natin dito? Una, the power of persistent prayer. Huwag tayong mapagod at magsawang magdasal kung may nais tayong hingin sa Diyos. Malambot ang puso ng Diyos sa taong nagpapakumbaba at hindi nagsasawang magdasal. Pangalawa, the unfolding of God's will may not come all at once. Minsan, paunti-unti ito. Kaya mahalagang lagi tayong attentive sa aksyon ng banal na espiritu sa ating buhay nang ganap nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. At pangatlo, we can always choose to do better and become a better version of our family or clan. Huwag nating gawing excuse ang nakalakihan nating kaugalian kahit hindi ito maganda. Kaya nating iangat ang ating pagkatao kung nanaisin natin sa tulong at pagpapala ng Diyos. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib
at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.